Magandang gabi po sa bawat isa. We welcome you sa gawain po ng Panginoon. At it's August 25, Merkules po. At muli po tayong mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Dahil alam po namin din at naniniwala tayong may gagawin at may gagawin po ang ating Panginoon. Amen. Sige po, sa ating pagbabasa po ng Biblia ay makibukas po kayo sa akin sa Pilipos talatang 4, 1 hanggang 3. Philippians chapter 4, verse 1 after verse 3. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord, and this way, dear friends. I plead with Euodia and plead with Syntyche to be in the same mind in the Lord. Yes, I ask you, my true companion, help these women since they have contented at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are in the book of life. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y sandaling lumapit sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa proteksyon, sa kagalingan, sa provision. Ngayon po'y mag-aaral po kami ng iyong salita. Hayaan mong iyong banal na spirito ang patuloy na magsalita po sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, na lahat po tayo magsabing, Amen and Amen. Amen. Our topic for this day, Wednesday, in our prayer meeting is entitled, Same Mind in the Lord. Parehong isip. Katulad ng isip kung paano mag-isip po ang ating buhay na Panginoon. Now, sabi po sa verse 1 sa mga kapatiran, sa brothers and sisters, sabi niya, I love you, ni Pablo, and I long for you. Namimiss ko na kayo. And my joy and my crown. Kayo po ang aking kagalakan, kayo ang aking crown, ang aking korona o puto na tinatawag. Stand firm in the Lord. In this way, dear friends. Tumayo daw po tayo sa Diyos. Huwag tayong patatalo sa pagsubok. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka magpatalo sa pagsubok. Dahil ang Diyos ay may ginagawa at may patuloy na ginagawa sa ating buhay. Huwag po tayo, we stand firm in the Lord. Tayuan po natin ang mga pangako, ang ginagawa ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon. Now, dito rin, in the same mind, yan ang topic natin sa verse 2. Same mind in the Lord. Parehong pag-iisip kung paano mag-isip ang Diyos. Sana po ang kanyang mga anak, tayo, mga Kristiyano, ay parehong mag-isip katulad ng ating Panginoon. Dito, in the rest of my co-workers, sabi sa verse 3, whose name are in the book of life. Ang mga pangalan ay nasa libro ng buhay. Siguro, makakapunta ka sa bansang gusto mong puntahan. May visa ka. Lahat, pasado ka. Pero ang langit po ay meron ring bisa ang ating Panginoong Yesus. At kung sino lamang po ang pangalan na nakasulat sa libro ng buhay, sabi po ng Revelation, yun lamang ang pwedeng pumasok sa kaharian ng Panginoon. Amen? Dapat po malinaw yun. Hindi reliyon. Hindi po pala sekta. Hindi po pala kung saan ka namulat na reliyon. Kundi ang ating totoong relasyon sa ating Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, ang totoo nating relasyon sa Diyos. Yan. Ang totoo nating relasyon sa Diyos ang pinakamahalaga. Now, sabi sa verse 4, ito ay very familiar text, Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, and again I say to you, rejoice. Sinasabi ko sa iyo, magalak ka sa Panginoon, at uulitin ko, magalak ka. If you are watching ng live stream po natin ng linggo, na sinabi ni Santiago, ni James, na count it all joy when we face all kinds of trials in our life. Bilangin mo daw ang iyong kagalakan pag ikay humaharap sa sari-saring pagsubok. No, ang hirap intindihin yun. At ngayon naman, sinabi, sa tindim ng mga pagsubok natin ngayong quarantine ito, ngayong pandemic na ito, sinabi pa ng Bible, rejoice in the Lord. Magalak ka sa Diyos. At uulitin ko, magalak ka sa Diyos. Siguro marami kang nakakausap ng mga tao ngayon, kaibigan, kamag-anak na talagang grabe ang problema, grabe ang nangyayari sa buhay. Kung makikinig ka sa news, di po ba? Imbis na maka-encourage ang balita,
manghihina ka lalo. Wala man lang mabuting balitang ibinibigay ngayon ng mga news. Pero itong salita po ng Diyos, grabe ang encouragement. Magalak ka, at uulitin ko sa iyo, magalak ka. Sabi mo nga sa katabi mo, magalak ka. Kanino? Sa Diyos. Dahil ang tao ay may kahinaan, ang tao ay may sakit, ang tao ay nahihirapan. Pero sa Diyos, kaya nating maging maayos lahat ito dahil sa Panginoon. At sinabi sa verse 6, do not be anxious about anything. Huwag ka daw po mabalisa sa mga bagay-bagay. Saan ka ba nalilito ngayon? Saan ka ba nahihirapan ngayon? Sabi ng Biblia, huwag kang mabalisa. Huwag mong intindihin masyado yun sa iyong sitwasyon. Kung hindi, gawin mo daw by prayer, by petition, and by thanksgiving. Manalangin ka, ilapit mo yan sa Diyos, magpasalamat ka, and present your request to God. Ilapit mo yan. May pangangailangan ka ba ngayon? Gusto mo ba ng kagalingan? Gusto mo ba ng pagpapala? Gusto mo ba ng pagiging malaya sa sari-saring problema? Ilapit daw po natin iyan sa Panginoon with prayer, petition, or thanksgiving. Magpasalamat po tayo at maniwala ka. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, salamat sa kasagutan. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan na pwede at pwedeng gumawa ng napakagandang bagay sa atin. Now, sabi rin dito sa verse 7, tingnan po nyo, Philippians 4:7. And the peace of God, ang kapayapaan. Maraming gulong-gulong ngayon, walang kapayapaan. Marami na hihirapan sa buhay. Pero sabi po ng verse 7, and the peace of God which transcend all understanding. Kung kailangan ng talino, hingin sa Diyos. At dahil sa Diyos, magkakaroon po tayo ng kapayapaang ibinibigay sa atin ng buhay ng Panginoon. Now, sinabi rin dito, guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Bantayan mo ang iyong puso. Marami ngayon heart attack. Marami ngayon magulo ang isipan, heart and mind. Pero dito sabi ng Panginoon, guard them. Dahil ang Panginoon ang patuloy na magpapalakas sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Amen. Hindi tao. Pera mahalaga pero hindi pa rin ang pera. Ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kaibigan natin ay pwedeng magbigay ng kapayapaan, pero ang totoong pwedeng magbigay ng kapayapaan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Now, sa verse 8, finally, brothers and sisters, sabi naman niya, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. Sa Tagalog po, anuman ang karapat-dapat, anuman ang kapuri-puri, anuman ang totoo, anuman ang marangal, anuman ang matuwid, anuman ang malinis, anuman ang pagkaibig-ibig, anuman ang kagalang-galang, ilapit mo lahat yan. Kanino? Sa ating buhay na Panginoon. You think about it. Pag-isipan mo. Pag meron pong mga taong lumalapit sa iyo at nag-o-open ng problema, alam po ba nyo ang susi doon? I-share mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Siguro salita mo ay pwedeng maka-encourage, pero iba pa rin po ang salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga, sa panahon ngayon na puro matitindi ang problema, walang katapusang problema, kaliwat kanan ang mga magte-text sa'yo, please pray for me. Sabi ko lagi, okay mag-pray. Pero kung hindi mo sasabayan ng salita ng Diyos at tinatamad ka at wala kang oras, hilaw po yun. Makapangyarihan ng panalangin. Pero kung sasamahan mo pa ng salita ng Diyos at God respect His Word. Sabi na ng Biblia, hindi pwedeng bumalik sa Diyos ang salita niya na walang nangyayari. Yung revelation po sa akin ng Panginoon kahapon ay ang bigat-bigat talagang. Iniyak ko kay Lord, halos ang dami-daming Kristiyano ang hirap na hirap. Ang daming Kristiyano ang nasa ospital. Ang iba'y namatay pa. Maraming Kristiyano ang trabaho nila na akalang malakas, pero tinanggal sila. Mga Kristiyanong akala nila, no negosyo nila yung tibay-tibay, pero nagsara na. Sabi ko kay Lord, namumuro ang kaaway, namumuro ang problema, namumuro ang pagsubok sa iyong mga anak. And God reminded me,
Anak, yung sinabi kong heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang mundo daw, lilipas. Isipin mo yun, buong mundo, lahat ng tao, pwedeng mamatay, pwedeng maubos. The earth will pass away. In heaven will pass away. Yung luklukan ng Diyos, yung tahanan ng Diyos, andun na siguro ang maraming Christian, it will also pass away. Pero sabi niya, diniin niya, but my word will remain forever. Ang tao, mahilig lang yung mangako, pero napapako. Ang dami-daming pangako na talagang napako. Pero alam po ba niyo, ang Diyos natin, pinakawalan niya ang salita niya. Sabi niya, mga anak, ang salita ko'y gawin niyong pundasyon. Gawin niyong totoo kayo. Kaya, sabi ko nga, if you are praying every day, dapat sabayan mo ng pagbabasa ng Biblia. Marami sa akin humihingi ng prayer request. Sinasabi ko sa kanila, hop, ang daling mag-pray. Pero sabayan mo ito ng salita ng Diyos. Ikaw na nanonood ngayon ng live stream, magbasa tayo ng Biblia, intindihin natin ang salita ng Panginoon at ito po ang magpapalakas sa atin. Sabi nga, if you have a mind that is positive, okay yun. Pero kung sasabayan pa yan ng banal na spirito ng Diyos, sabay, lalakas ka at lalakas ka. Maraming balita ang puro negative. Kaya nga, we need to stay positive. How much more kung ito ay babasbasan ng spirito ng Panginoon? Mahalaga po itong ating pinag-aaralan, the same mind with our Lord. Parehong pag-iisip ng katulad ng kung paano mag-isip ang ating Panginoon. Kaibigan, nandito ang Diyos lagi. At dahil sa Kanya, lumalakas po tayo. Lumalakas tayo sa pag-ibig ng Panginoon at sa tulong po ng Diyos. Amen? Sa tulong ng Diyos ay magiging maayos ang lahat. Siguro masasabi mong, bakit nangyari yun? Bakit naggaganon? At halos ang mundo ay umiiyak. Halos ang mundo ay talagang damang-dama ang pandemic na ito. Pero, again, ang salita ng Diyos, yan ang pwede nating tayuan. Ibalik natin lahat ng salita ng Diyos sa Kanya. Because He respects His word. Kung ipapaalala mo ang salita ng Diyos sa Kanya, nako, sasabihin ko sa iyo, muling magbubukas ang langit para sa iyo. Sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa para sa Kanyang mga minamahal. Alam ba nyo, mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo. Kung siguro, you are under pain right now, siguro nahihirapan ka mag-isip, siguro may mga bagay na hindi mo maintindihan. But God is saying, anak, nandito ako para magbigay sa iyo ng kalakasan. Tayo po'y mananalangin. And after praying, kung may oras ka po, you read your Bible. You ask wisdom from God. Ang tao po talaga right now ay takbo ng takbo. Busy. Maraming prioridad. Pero iilan lang po ang hihinto at magtatanong, Lord, tama ba itong ginagawa ko? O ikaw ang nasusunod kadalasan? Pinipilit natin ang gusto natin para bagang nire-wrestling natin ng Diyos. At pag naging hindi maganda ang lahat, sisisihin pa natin ang Diyos. Let's go back to the basic. Sabi ko, kahapon po, nung halos maiyak na ako. Sabi ko, Lord, grabe na to. And He reminded me, tayuan mo ang aking salita. Yakapin mo ang aking salita. Sundin mo ang aking salita. At sabi nga ng Bible, sa pakikinig at sa pakikinig
ang ating pananampalataya sa Diyos ay lalong tumitibay. Kaya, let's go back to the basic, kaibigan, kapatid, kababayan. Go back to God's Word. Makapangyarihan yan. Lilipas ang lahat. Pero ang salita niya, it will remain. The expert, ang mga expert po na talagang sa ibang bansa, they are telling almost hanggang 2024 daw po ito. Marami pa daw variant na parating. At they are thinking of mga booster na para ilaban dito. Pero sabi ko nga, sa salita pa lamang ng Diyos, nandun na ang kapayapaan, nandun na ang kagalakan, nandun na ang kagalingan, nandun na ang kaayusan. Paghawakan natin ang salita ng Diyos. Kaya, kung ikaw'y nalulungkot, go back to God's Word. Kung kailangan ikaw ay may sakit, go back to God's Word. May bayaring nga, go back to God's Word. Sapagkat nung tinutukso ang Panginoon ng Diablo, ang sabi niya, nasusulat. At uulitin ko rin sa kanya, nasusulat sa kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. Nasusulat, anuman ang ating pangangailangan, ibibigay ng Diyos. Nasusulat, mahal ng Diyos ang kanyang mga anak na sumusunod at naniniwala sa Kanya. Yun po'y nasusulat. Kaya habang nag-aaral ka po ng salita ng Panginoon, gawin mong totoo ka. Hayaan mo na talaga ang banal na Espiritu ay patuloy na magsalita sa iyo. Paging uhaw at gutom ka sa kanyang salita. Bagamat ngayon hapunan na, parang physical, gutom na gutom. Pero naway ang ating spiritual life ay laging maging gutom sa ating Panginoon. Dahil siya ang dahilan po ng buhay. Siya po. Hindi ko anuman dahilan. Kaya hanggang ngayon, buhay tayo dahil po sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Taas po natin ang ating kamay. Lord, I thank you for the opportunity mag-aral ng iyong salita. Help us to have the same mind na katulad mo, na hindi naguguluhan, hindi nababalisa, hindi hirap na hirap. Dahil hawak mo ang iyong mga anak. Nagkakaroon lamang ng pag-asa ang buhay dahil may Diyos na umaalalay. Nagiging matibay lamang kami sa aming pananampalataya dahil nandiyan ka, Panginoon. Again and again, patawarin mo kami kung nagkulang kami sa salita mo. Hayaan mo kung mananalangin kami, magbasa rin kami ng iyong salita. Maging uhaw at gutom kami sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo ang aking mga kaibigan, mahal sa buhay, ang aming bansang Pilipinas, ang aming mga kababayan. Ano man ang mga pangangailangan ng bawat isa, ibinibigay namin sa iyo. At sa iyong salita ay may nangyayari, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Wow. Again, thank you for being with us. It's an honor for us na lagi po kayo nandyan sa live stream. Alam ko pong marami tayong kasabay, pero nandyan ka pa rin. At thank God for those people na kahit few comments ay nagko-comment na po. Sige po, gawin po niyo yan. Para in a way na patuloy po kaming magpapagamit sa Panginoon. In a way na para malaman po namin, kahit prayer request po nyo, isulat po nyo. Just a little comment kung paano nagiging pagpapala po ang live stream na ito sa inyong buhay. Again, I'm Pastor James Lagasca. Thank you for watching the live stream of Light of Life Foursquare Church. Again, the Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. Good night. Sweet dreams. The Lord bless.